Matapos ibasura ni Senate President Coco Pimentel ang hiling na protective custody para kay Edgar Matubato, sa Senate Justice and Human Rights Committee na raw ito idudulog ni Senator Laila De Lima. Giit naman ni Pimentel, taliwas sa isyu na gustong imbestigahan ng komiteng pinangungunahan ni De Lima ang testimonya ni Matubato. May report si June Veneracion. Pagkatapos ng kanyang mga pagbubunyag sa Senate Justice and Human Rights Committee, humiling ng protective custody si Committee Chairman Senator Laila De Lima para kay Edgar Matubato. Si Matubato ang nagpakilalang dating miyembro ng umano'y Davao Death Squad na nagdawit kay Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pagpatay ng mayor pa ito ng Davao City. Aabot daw sa 1,000 ang pinatay ng grupo ni Matubato. Pero ang hiling na proteksyon para kay Matubato, ibinasura kagabi ni Senate President Coco Pimentel. Wala namang witness protection program ang Senado. The number 2, bakit mag-extend ng protective custody ang Senate witness na hindi naman konektado ang kanyang sinasabi sa pending matter sa Senado? So witness daw siya sa ibang matter pero not sa proposed Senate Resolution number 9. Ang Senate Resolution number 9, ang resolusyon na inihain ni De Lima para imbestigahan ang mga kasalukuyang kaso ng extrajudicial killings. Hindi naman daw saklaw ang mga ibinunyag ni Matubato dahil mga lumang kaso ito ng pagpatay sa Davao City. Off topic po ang ating witness. Nag-aksaya po tayo ng isang buong araw para po doon sa witness na yon na wala naman siyang kontribusyon sa proposed Senate Resolution number 9. Paniwala nga ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre, inilabas lang daw si Matubato para agawin ang atensyon ng publiko sa isasagawang investigasyon ng Kamara na direkta raw mag-uugnay kay De Lima sa illegal na droga sa Bilibid. Pero para kay De Lima, kailangan bigyang proteksyon si Matubato. Paano po ngayon mayayari kay Matubato? Sino magpoprotektahan sa tao na yan ngayon, Senadora? Yun na nga po, nalulungkot po ako dyan. And rinirespeto ko po si SP ko, si Senate President Coco, pero nalulungkot po ako dyan, disappointed po ako dyan sa action na yan. Doon ho sa sinasabi ho ni SP Coco na hindi relevant, unang-una, premature pa hong magkaroon ng ganong conclusion na hindi relevant. Now, dahil nga, alamin pa natin yung buong istorya. Doon nga, sa judicial affidavit, makikita ho yan. Pangalawa, bakit ho irrelevant o walang relevance? Na ang ina-establish nga dito is the possible pattern ng mga pagpapatay. Nakuhanan kagabi ng GMA News ang paglabas sa basement ng Senado ng isang itim na SUV kung saan pinaniniwalaang sumakay si Matubato para ilipat na lamang sa ibang safe house. Sabi ni Senador Antonio Trillanes IV, may mga nagmagandang loob na magbigay ng pansamantalang mapagtataguan ni Matubato. Ang hindi raw pagbibigay ni Pimentel ng protective custody kay Matubato ay kawalan ng puso at pagpapakita ng larong politika para pagtakpan si Pangulong Duterte. Sa bigat ng mga revelasyon ni Matubato, sabi ni De Lima, ang Senado lang ang nag-iisang sanktuaryo para sa umaming birador ng DDS. Kung ayaw aprubahan ni Senate President Pimentel ang protective custody, sa buong komite na raw lalapit si De Lima. Naniniwala siyang ang Senate Justice and Human Rights Committee ay merong kapangyarihan na magbigay ng protective custody sa isang testigo na humarap dito. Sino nga ho talagang magsasecure na sa kanya? Hindi naman ho siya pwedeng dumulog sa NBI, sa DOJ, sa PNP. So, is the Senate as an institution ang pwedeng magbigay sa kanya ng protective custody? June Veneracion, GMA News.